Now, tingnan niyo po itong larawan. Ang ginawa po ng pari ay pagpapakita po ng kanyang matinding pananampalataya sa presensya ni Kristo sa ostya. Ano bang nangyari dito? Ang pari pong ito habang nagbibigay po ng banal na komunyon ay biglang natumba. Maaring nadulas, maaring nahilo, maaring may nagtulak o nagkaroon po ng aksidente. Ngunit sa halip po na unahin niya ang sarili niyang hiya o sakit, ang una niya pong inisip ay ang mga nahulog na ostya. Hindi po niya hinayaang manatili sa sahig ang banal na katawan ng Panginoon. Dahan-dahan po siyang bumangon, maingat niyang pinulot ang bawat hose at bawat maliliit na particle. Parang isang tao na may hawak po na pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ngayon, maaring may magtanong, hindi ba sobra naman ito? Tinapay lang naman yan. Dito po nagsisimula ang lalim ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Dahil para po sa atin, hindi po ito tinapay lang, hindi po ito simbolo lang, hindi ito paalala lang. Ito ay si Jesus mismo. Bakit ganito na lamang ba ang paggalang ng pare? Well, ang sagot po ay simple pero napakalalim. Naniniwala po tayo sa real presence, ang tunay na presensya ni Kristo sa Eukaristiya. Hindi po ito emosyon lang, hindi ito tradisyon lang, hindi ito imbento ng simbahan. Ito po ay may malinaw na batayan sa banal na kasulatan. Balikan po natin ang John chapter 6. Sa Gospel po ni John, chapter 6 verse 51, sinabi po dito ni Jesus, I am the living bread that came down from heaven, and the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Dito pa lang po malinaw na, hindi niya sinabi, ito ay simbolo ng aking laman. Sinabi niya po dito, my flesh. Pagdating po sa verse 53, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Ngayon, critical thinking moment naman. Kung simbolo lang ito, bakit marami po ang umalis? Sa verse 66 sa parehong kabanata, maraming alagad po ang tumalikod. Hindi po nila matanggap ang sinabi ni Jesus. Kung metaphor lamang iyon, bakit hindi niya sila pinigilan at sinabi, sandali lang, hindi literal ang sinabi ko. Mali ang pagkakaintindi nyo. Hindi po yan sinabi ni Jesus. Hindi niya yan ginawa. Sa halip, tinanong niya ang 12 apostol kung aalis din ba sila. Sa Gospel of Matthew 26 verse 26, sinasabit po dito ni Jesus, This is my body. Sa Gospel of Luke 22 verse 19, This is my body which is given for you. Sa First Epistle to the Corinthians 11 verse 24, inuulit po ito ni San Pablo, This is my body. Pansinin po natin, hindi po sinabi ni Jesus na this represents my body. This symbolizes my body. Ang ginamit po dito ay is. Sa Greek, ang ginamit po na salita ay istin. Nangangahulugan po ito na ay, direktang pahayag, walang qualification, walang footnote. Sa First Epistle to the Corinthians 11:27 to 29, sinabi po ni San Pablo, Whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Critical thinking question naman po tayo. Kung simbolo lang ito, paano ka magiging guilty of the body and blood of the Lord? Diba? Bakit sa tinapay ka na tumanggap na hindi ka worthy pero ang kasalanan mo ay sa Diyos na mismo? Hindi ka po nagiging guilty ng pagpatay sa isang larawan. Hindi ka nagiging guilty ng paglapastangan sa simbolo kung ito ay simpleng simbolo lang. Ibig sabihin po, may totoong presensya talaga. Now, ang tawag po dito sa theology ay transubstantiation. Hindi po nagbabago ang itsura, ang lasa, ang amoy, ngunit ang substance, ang pinakakaloob-loobang realidad ay nagiging katawan at dugo mismo ni Kristo. Ito po ay batay po sa pinangako ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang salita. Remember, sa Genesis po sinabi ng Diyos, let there be light, at nagkaroon po ng liwanag. Kapag sinabi po na Jesus, this is my body, may kapangyarihan po ang salitang iyon. Kaya po niyang buhayin ang patay, bakit hindi niya kayang baguhin ang tinapay? Diba? Now, may nagsasabi po na imbento lang ito ng Catholic Church. Pero tingnan po natin ang mga unang Kristiyano. Si Saint Ignatius of Antioch po ay nagsasabi na ang mga tumatanggi sa Eucharist ay hindi naniniwala na ito ay flesh of our Savior Jesus Christ. Ibig sabihin, mula pa sa unang siglo, ito na po ang paniniwala talaga. Dahil naniniwala po tayo na kahit ang pinakamaliit na bahagi ng host ay buo pa rin ang presensya ni Kristo. Hindi po siya nahahati kapag hinahati ang tinapay. Kapag ang host po ay nahahati, hindi po nahahati si Kristo. Kaya ang pare, kahit na natumba,
Inuna niya pa talaga ang paggalang sa Panginoon. Hindi po iyon ritualism, hindi po iyon theatrics. Iyon ay pananampalatayang buhay. Now, sagutin po natin ang ilang objection dito. Sinabi daw ni Jesus na the flesh counts from nothing. John chapter 6:63. Basahin po natin ang konteksto. Hindi po niya sinabing walang halaga po ang kanyang laman. Ang tinukoy niya ay ang flesh bilang human understanding, ang makalupang pag-iisip. Dahil kung literal po na walang halaga ang kanyang laman, paano tayo maliligtas sa pamamagitan po ng kanyang krus? Now, madalas pa na sinasabi, symbolic lang iyon tulad ng I am the door. Yes, may metaphor po si Jesus minsan. Pero kapag gumagamit siya ng metaphor, malinaw po ang konteksto. Sa John chapter 6, ulit-ulit po niya itong pinatibay at nang hindi matanggap ng tao, hindi niya ito binawi. Iba po ang tono. Iba po ang reaksyon ng audience dito. Now, anong ibig sabihin nito sa ating buhay? Kung ang Eucharist po ay tunay na katawan ni Kristo, paano tayo lumalapit sa komunyon? May paghahanda ba? May kumpisal ba? May paggalang ba? O minsan parang ordinaryong pila lang sa pagkain? Ito pong tanong na dapat nating pagnilayan talaga. Now, ang paring natumba po ay hindi nagpapakitang tao. Pinapakita niya kung ano ang dapat nating maging disposisyon. Reverence, takot na may paggalang, pagmamahal. Sa lumang tipan po, kapag may nahawakan na banal na walang paggalang, may kaparusahan. Pero mas lalo ngayon dahil hindi po Ark of the Covenant ang nasa altar, kundi si Kristo na mismo. Kung naniniwala po tayo na ito ay si Jesus, bakit tayo nahuhuli sa misa? Bakit tayo distracted? Bakit tayo minsan walang paghahanda? Kung ito po ay hari ng mga hari, paano tayo dapat lumapit? Ang Eucharist po ay hindi lang debate topic. Ito ay relasyon. Hindi ito theology lang. Ito po ay intimacy. Kapag tinanggap mo ang komunyon, ang Diyos mismo ay pumapasok sa iyo. Walang ibang reliyon na may ganitong pangako. Tandaan po natin yan. Ang larawan po ng paring natumba ay larawan din po ng ating buhay. Tayong lahat po ay nadadapa. Tayong lahat ay nagkakamali. Pero ang tanong, kapag tayo'y nadapa, ano po ang inuuna natin? Sarili? Hiya? Ego? O ang presensya po ni Kristo sa ating gitna? Kaya ka-curious, huwag po natin gawing ordinaryo ang banal. Ang Eukaristiya ay hindi po simpleng ritual. Ito po ang puso ng ating pananampalataya. At sa bawat misa, inuulit po ang sakripisyo ng krus. Hindi po panibago, kundi ginagawang kasalukuyan. Kaya sa susunod po na makita ninyo ang pari na maingat sa paghawak ng host, huwag nyo siyang tawaging OA. Tawagin niyo siyang taong naniniwala at tanungin niyo po ang sarili ninyo, naniniwala ka rin ba? Sa huli po, ang paggalang ng pari ay paanyaya sa atin. Isang paanyaya na maniwala ka. Isang paanyaya na magmahal. Isang paanyaya na kilalanin na sa maliit na puting ostya, naroon ang hari ng langit. At kung siya ngayon, hindi ba dapat lang na tayo'y lumuhod? God bless po sa ating lahat.